Magandang araw sa inyong lahat. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Ang Tagalog ay ang makalumang paraan na ginagamit natin noong taong 1935 pa. Ito yung mga napakamalalim na mga salita. Pilipino naman ang tawag sa mga tao o mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang Filipino naman ay ang makabagong pambansang wika na nilagdaan ni dating President Corazon Aquino at ito na ang opisyal na pambansang wika sa ngayon. Talakayin naman natin ang iba't ibang panahon na kung saan ang ating wika ay nagbago. Noong unang pa man, akala ng ibang tao ang alibata ang pinakaunang wika ng mga Filipino. Ang baybayin talaga ang unang wika ng mga katutubong Pilipino at ito ay binubuo ng 17 siyembolo, 3 patinig at 14 na katinig. Nung dumating ang mga Kastila sa ating bansa noong 1521, pinakilala nila ang abecedaryo o ang alpabetong Romano upang palitan ang ating wika. Pinagkait din sa mga Pilipino ang wika ng mga Kastila dahil sa takot na magkaroon ng revolusyon. Dahil nga rito, umusbong ang panahon ng revolusyon na kung saan tumindi ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at nabuo ang Katipunan o KKK. Dito nagkaroon ng unang hakbang upang magtaguyod ng wikang pambansa na isinagawa ni President Aguinaldo na tinatawag nating Tagalog. Matapos makalaya ng mga Pilipino sa mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano na kung saan ang Ingles ang lengguwaheng ginamit sa pagturo gamit ang 3 R's o writing, reading at arithmetic na estilo sa pagtuturo. Ngunit sa lahat ng ito, sinabi ni Vice-Gobernador General George Booth noong 1931, hindi kailanman magiging wikang pambansa ng Pilipinas ang Ingles. Nang dumating naman ang mga Hapones sa bansa, ito ay ang nagsilbing gininto ang panahon ng wika dahil nagkaroon ng sariling pamahalaan ang Pilipinas. Ayon sa Ordinansa Militar bilang 13, Nipongo at Tagalog lamang ang maaaring gamitin at ipinagbawal ang Ingles. Nang makalaya na ang mga Pilipino mula sa Hapones, nagkakaroon na ang Pilipinas ng mga saligang batas ukol sa wikang gagamitin. Dahil sa malaking papel na ginawa ni President Manuel Quezon sa pagtaguyod ng wikang pambansa, siya ay tinagurian na ama ng wikang pambansa. Sa pagpapatuloy na pagpapatibay ng wikang pambansa sa kasalukuyan, nagkaroon ng mga panibagong saligang batas noong 1973 at 1987 na nagsasabi na Filipino na ang wikang pambansa ng mga Pilipino. Ngayon nakita na natin kung paano nagbago ang wika ng mga Pilipino mula pa noong panahon pa ng mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Kaya gamitin natin ng tama ang paggamit ng Filipino sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.